Okay guys, mabuhay maligayang pagbabalik sa aking YouTube channel. It's 11:21 p.m. At syempre, actually, ang dami-dami kong gustong i-upload. Pero kaya lang dahil kulang nga sa oras because alam niyo naman pag pumasok na ang month of yung mga bear months, especially November and December, almost every day talaga may lakad na yan. So, mahirap na. Nataon pa na ang awards night, awarding ceremony namin na ng The Eddies ay natapat pa ngayong November. So, katatapos lang nga last Sunday. Pero ipapalabas ito sa A to Z channel ng ngayong December 2. So, ayan, ang gusto ko lang naman i-chika sa inyo kung gaano katindi, kalakas ang karisma ng anak nila Sherlyn Gonzalez and Aga Mulak. Of course, nakikita nyo ako, nanliit ako ng gusto. Although maliit naman talaga ako, pero lalo akong nangliit sa tabi ni Andres Mulak na super tangkad. Ayan. So, by the way, ako nga ang naatasan na mag-abot, maging presenter ng trophy for actually, for Andres, of course, pero si Aga Mulak ang a-awardan because si Aga nga ay isa sa mga movie icons. So, nakita nyo kanina si Nino Mulak ay inawardan din ng movie icon na, by the way, 50 years na pala siya sa industry, sa showbiz industry ngayong year na to. So, sabi niya, 2.5 years old siya nag-start nung mag-artista. So, yun na nga. At dahil daw ang dami na rin namang nagdasal daw sa kanya na nagusto siyang mapanood ng matagal, kaya yun, hindi na siya tumangkad, nanatili siyang child actor pagdating sa height. But anyway, grabe no, 50 years in the business yan si Nino Mulak. And of course, si Snooki Serna din na isang child actress din, ay isa sa mga nabigyan na inawardan ng movie icons. Actually, ayun, si Snooki Serna, Nino Mulak and Aga Mulak ang nabigyan ng award na movie icons ng showbiz industry nga ngayon ng The Eddies. Kaya lang nga, may mga iba pang gustong awardan, but unfortunately ay medyo busy yata sila at hindi sila makapagbigay ng oras. Like si Gabby Concepcion, number 1, kasama din yun. Kasi icon na rin naman si Gabby Concepcion. Of course, si Richard Gomez kasama rin. But unfortunately, lahat sila nasa abroad at hindi sila makapag, ng mga representative nila. So, hindi na lang ibinigay sa kanila yung award. Siyempre, parang ibigay na lang to sa mga, yung nag-effort. Like si Snooki. Very emotional si Snooki dyan. Inalala niya ang kanyang pagiging child star. Inalala niya ang kanyang mga na-experience. Oo nga, si Snooki halos talagang wala ring pahinga sa showbiz from the day na nag-start siya, di ba? Bata pa lang, although hindi ko naman syempre napanood yung Wanted Perfect Mother, but ngayon kasi napanood ko siya, eto na lang, recently na lang, yung sa mga, alam nyo, yung sa mga pelikula na sa black and white, yung ganon. So, I think IBC 13 or RPN 9. So, doon mapapanood mo yung mga yon. But anyways, ayan, silang tatlo lang ang dumating nga. Of course, si Aga kasi wala rin dahil nasa abroad nga kasama ang wife niyang si Sherlyn Gonzalez. Alam niyo, very nakakatuwang makita si Andres na finally na-expose na siya sa ganyan. Kasi alam naman natin si Atasha, the twin sister, nasa EAT na, di ba, ni Tito Vic and Joey na palabas nga sa TV5. Kasi medyo nalulito pa rin ako, confused. Lagi ko pa rin na-mention ng Eat Bulaga. Pero yun nga, nasa EAT siya ng TVJ sa TV5. So, ayun, si Atasha, inaabangan naman si Andres Mulak kung kailan ba papasok sa showbiz. Kasi sayang talaga. Iba kasi ang dating ni Andres. Tall, yung talagang matangkad, gwapo, tapos very charming ang face. Makikita mo kung gaano siya ka-charming dahil every time uma-appear siya, parang merong parang nabubulabog ang paligid. So, ganon ang nagiging dating. So, ayun nga. So, nung dumating siya sa Aliw Theater, doon nga ginanap ang 6 The Eddies. So, medyo nabulabog talaga. Ang daming lumapit. At kahit nung lumabas na siya sa stage, hindi siguro expected. Akala siguro kasi nga si Aga Mulak yung pinapakita na video. Pero nung lumabas si Andres, talagang yun. Nagulat ako sa reaksyon ng actually hindi naman nagulat kasi naalala ko first time kung na-meet si Andres nung kaya lang bata pa sila
kumbaga nag-endorse sila ng isang ng fast food. Yun, sabihin na natin ng Jollibee, di ba, naging endorser sila doon. So doon na-interview, pero hindi pa ngayon, and then after that, this year na-meet ko siya again sa wake ng former manager ni Aga Mulak, si Tita Ethel Ramos. So doon kami nagkita, parang ilang nights kaming nagkita doon. So lagi siya dahil alam naman natin, diba? Of course kasama si Aga Mulak. So ayun, doon pa lang makikita mo na kahit hindi pa siya artista, hindi pa talaga masasabing, although ang exposure naman niya aside from commercials ay kumbaga parang meron siyang nag-fashion show na rin. Ganun yung mga exposure niya. So, pwedeng celebrity status din talaga. So, ayun, doon pa lang sa wake, hindi talaga na-control, hindi talaga napigilan ng mga bisita actually ang magpa-picture sa kanya. So, nakakahiyaman na mag-picture taking, doon sa mismong wake, pero talagang ang daming lumapit para magpa-picture sa kanya. So, wala naman syempre, hindi naman suplado ang bagets at talagang aral din naman sa kanyang daddy kay Aga Mulak at sa mami si Sherlyn Gonzalez, kaya inalaw. So, parang sige, ganun na lang. At kahit ako talaga doon pa lang sa wake, nagpa-picture na ako sa kanya. So, I'm sure na-post ko yun sa Instagram and Facebook and Twitter account ko. Pati nga yata sa TikTok ko. By the way, i-follow nyo naman ako sa Instagram account ko, Don Don Sermino, ganun din naman sa Facebook page ko. Actually, personal ko yan, pwede din. And of course, TikTok account ko, Don Don Sermino, lahat yon. At sa Twitter ko, ganun din. But anyways, ayun, marami talaga nagpapapicture. But this time, nakita ko siya kung paano din siya pagkaguluhan si Andres sa backstage naman. No? So, siyempre, dinala sila sa backstage. Nakakaloka kasi ang dami talagang nagpapapicture sa kanya. Kahit members of yung mga kasama ko sa Speed at sa Eddies, nagpapapicture sa kanya. Talagang iba, binivideo siya. And kahit yung medyo kapwa-artista din, lumalapit din sa kanya. So, nakakatuwang gano'n At ang isa pa, yung parang yung mga personal assistant talaga ng mga artista, hindi talaga na-control nila, hindi nila maiwasan talaga na magpa-picture kay Andres Mulak. Ganun kalakas. At kahit talaga nung nasa stage siya, yung konting mga hirit niya lang kasi ang tangkad nga niya, nakita nyo naman kanina, medyo kuba siya kasi ang liit nga nung mic dahil after syempre si Ninyo Mulak muna and then siya and then si Snooki pang finale. So, medyo mababa talaga yung mic. So in-adjust niya pa para maganda naman ang posture niya. Yung nakatayo talaga siya. So, ayun, dun pa lang sabi niya, ganun pala ang feeling na maging Aga Mulak. Ganun ang kwento niya. Yun pa lang nga sinasabi niya. Ang lakas na ng reaction ng mga netizens, ng mga fans dun sa studio, dun sa Aliw Theater. Lalo na nung nagbabasa siya at lalo na nung nag-viral na yung video na kung saan nag-speech nga siya yung binasa niya yung speech ng kanyang daddy. Nakakaloka, no? Kasi boses pa lang daw, talagang mamamangha ka na. Parang mala Superman daw ang dating. So, ayun na nga, because of that, ang dami talagang nag-aabang kay Andres Mulak at gusto nilang pasukin na nito ang showbiz. At kung pwede daw, nakakaloka lang yung ibang fans. Sinasabi nga na, ang ganda sanang pantapat kay Donnie Pangilinan. Although, syempre, nauna na si Donnie Pangilinan sa showbiz. Pero gano'n naman talaga sa showbiz eh. So, kailangan may bago ng bago at sinasabi, itatapat kay ganito. Di ba gano'n din naman nung sila Daniel Padilla, James Reid, Enrique Hill, and then kahit sila Alden Richards. Ayun, kahit nung mga dati sila Piolo Pascual, nagkaroon ng mga Gerald Anderson, Ding Dong Dantes, Dennis Trillo, lagi talagang kailangan may magong sumusulpot na parang yun nga, parang susunod sa mga hakbang nila. So, hindi naman siguro pantapat kay Donnie, pero talagang maganda rin kasi yung magkaroon naman ng panibagong maraming bagong artista, magkaroon ng choice, di ba? Alam naman natin na mamayagpag ang career ni Donnie, pero ito, iba, tataga ako talaga sa bato. Napakalakas ng karisma talaga, napakalakas ng sex appeal.